Hindi ka ba napapansin o sadyang hindi mo lang pinapakita kung gaano ka katalino? Paano kung ang pinakamatalino sa kwarto, siya pa yung pinakatahimik? May 10 habits ang mga matataas ang IQ at karamihan dito mukhang kakaiba sa paningin ng iba. Iniisip ng karamihan na kapag sobrang talino ng isang tao, halata agad. Ini-imagine nila yung taong hindi tumitigil sa pagsasalita, laging nagko-correct ng iba, nagpapaliwanag ng komplikadong idea at palaging pinapakita kung gaano siya katalino at akala natin sila ang pinakamatalinong. Pero ibang sinasabi ng tunay na psikolohiya, maraming pinakamatalinong tao sa mundo, hindi maingay. Hindi sila laging nagpapaliwanag, hindi rin sila nag-e-effort na mag-impress sa bawat usapan. Sa totoo lang, kadalasan tahimik sila, mapagmasid at minsan misteryo. Dahil lang sobrang talino, madalas nakatago sa maliit na kilos na hindi agad maintindihan ng iba. Ayon sa mga cognitive psychologists, ang talino ay hindi lang tungkol sa dami ng alam mo. Mas mahalaga kung paano napuproseso sa utak mo at kung paano ka nakakakita ng mga patterns. Kung paano mo kino-question ang mga assumption. Kung paano mo hinahawakan ang maraming komplikadong idea ng sabay-sabay. At kapag ganito kalalim ang isip ng isang utak, natural na magkakaroon ito ng mga ugali na kakaiba sa karamihan. Halimbawa, ang isang matalinong tao pwedeng manahimik sa gitna ng mainit na diskusyon. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil sinusuri niya muna ang lahat ng anggulo bago siya magsalita. Pwede rin na mas gusto niya na mag-isa ng matagal. Hindi dahil ayaw niya sa tao, kundi dahil abala ang isip niya sa pag-explore ng ibang idea. Madalas din sila magtanong ng mga bagay na hindi naiisip ng karamihan. Sa paningin ng iba, parang kakaiba ito. Minsan napagkakamalan pa silang baliw, mayabang, awkward, o overthinker. Pero sa totoo lang, ang maliliit na ugaling ito ay may mas malalim na ibig sabihin. Ipinapakita nito ang isip na laging nagpoproseso, nagtatanong at naghahanap ng mas malalim na pag-unawa. Napag-alaman din sa research sa psikolohiya na maraming taong napakataas ang IQ ay may ganitong mga patterns. Hindi ito yung obvious na signs, tulad na mabilis mag-solve ng math o kabisado ang maraming libro. Mas tahimik ito, makikita sa paraan ng pag-iisip, pagre-react at pagtingin nila sa mundo. Sa video na to, tatalakayin natin ang 10 psychological habits na karamihan sa mga taong may matataas na IQ. May mga bagay din dito na ikagugulat mo, mga idea magbabago sa pananaw mo tungkol sa talino. At may mga parte na baka makita mo sa sarili mo na hindi mo pa lubos na maintindihan dati. Dahil minsan, ang pinakamatalino sa isang kwarto ay hindi yung pinakamaraming sinasabi. Sila yung tahimik na nag-oobserba, nagtatanong, at laging ilang hakbang ang lamang sa pag-iisip. Kaya makinig ka na mabuti. Sa dulo ng video, baka mapansin mo ang talino sa mga lugar na hindi mo pa inaasahan. At baka ma-realize mo na ang tahimik na isip ang pinakamakapangyarihan sa kwarto. Bago tayo magsimula, ilagay mo sa comment section, I choose myself. Habit number 1. Komportable sa pagiging mag-isa. Isa sa pinakamaling pagkakaintindi sa mga matatalinong tao ay ang relasyon nila sa pagiging mag-isa. Iniisip ng iba na kapag laging mag-isa ang isang tao, may problema siya o sinasabihan nilang lonely. Parang antisocial, malayo sa iba o disconnected sa mundo. Pero ayon sa psikolohiya, iba ang realidad. Para sa mga tao matataas ang IQ, ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay kalayaan ng isip. Bihirang tumahimik ang isip nila kahit tahimik ang paligid, aktibo pa rin ang mga iniisip nila. Mabilis gumalaw ang mga idea, sunod-sunod ang tanong at nagkakaroon ng koneksyon ang mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Dahil dito, napakahalaga sa kanila ang tahimik na oras. Kapag maingay ang mundo, nababawasan ang space sa utak para mag-isip ng malalim. Ang usapan, humihingi ng atensyon. Ang social expectation, kumukuha ng emotional energy. At ang tuloy-tuloy na interaksyon, pinipilit ng utak na palipat-lipat ng focus. Pero kapag mag-isa ka, nawawala ang mga interruptions na yon at doon nagsisimula ang isang malalim na proseso. Ang isip ay malayang naglalakbay sa malalim na tanong. Halimbawa, pwedeng umupo lang ang isang matalinong tao, pero sa loob ng isip niya, nagsisimula na siya mag-explode ng idea tungkol sa human behavior. Ang ideyang iyon, magli-lead sa panibagong concept. Yung concept, konektado sa patterns na napapansin niya dati, hanggang sa makabuo siya ng buong mental framework. Sa panlabas, mukhang tahimik lang siya, pero sa loob, oras ng malalim na pag-iisip ang nangyayari. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming brilliant thinkers sa history ang pinahahalagahan ang pagiging mag-isa. Dahil naiintindihan nila na ang tunay na creative thinking hindi nangyayari sa maingay na puno ng tao sa lugar.
Ang pag-iisa ay nagbibigay ng pahintulot sa utak na bumagal at lumalim. Sa psikolohiya, tinatawag ito minsan na deep cognitive reflection. Ito yung kakayahan mag-analyze ng idea ng walang pressure, walang distraction, at walang pilit na paliwanag sa iba. At dito kadalasang lumalabas ang pinakamalalalim na insights. May isa pang dahilan kung bakit komportable mag-isa ang mga taong matatalino. Malakas ang curiosity nila. Hindi nila kailangan ng constant stimulation mula sa ibang tao dahil ang sarili nilang isip ay sapat ng interesting. Isang tanong lang, kaya na silang paikuti ng isang oras. Bakit ganito kumilos ang tao? Anong patterns ang meron sa society? Anong mga nakatagong dahilan sa likod ng mga desisyon ng tao? Parang walang katapusang mundo sa isip nila. Para sa taong aktibo ang utak, ang pag-iisa ay hindi empty. Puno ito ng idea, ng curiosity, at ng exploration. At interestingly, ang mga taong komportable mag-isa ay kadalasan nagkakaroon ng mas matibay na relasyon sa hinaharap. Bakit? Dahil hindi sila nakikipag-connect dahil lang kailangan nila ng atensyon. Pinipili nila ito. Nakikinig sila ng mabuti, nag-oobserba sila ng malalim. At kapag nagsasalita sila, may bigat ang bawat salita. Kaya sa susunod na makakita ka ng taong gusto mag-isa, huwag mong isipin na disconnected siya sa mundo. Baka mas malalim lang ang paraan niya ng pag-explore dito. Ilagay mo sa comment section, I am not lonely. Habit number 2, walang kapantay na curiosity. Isa sa pinakamalinaw na pattern sa mga taong mataas ang IQ ay malalim at tuloy-tuloy ang curiosity kung paano gumagana ang bagay. Para sa kanila, ang mundo ay hindi lahat basta dinadaanan lang. Isa itong puzzle na gustong i-explore. Karamihan ng tao, tinatanggap lang ang mga nangyayari araw-araw. Nakikita ang sitwasyon, bumubuo ng mabilis na opinyon tapos move on na. Pero ang matatalino mag-isip, hindi tumitigil doon. Sa halip na tanggapin ang mababaw na paliwanag, automatic sila nagtatanong ng mas malalim. Bakit nangyari yun? Anong dahilan ng reaksyon na yun? Anong patterns ang nakatago sa likod ng behaviors na iyon? Ang paghahanap ng sagot, hindi nila pinipilit. Natural itong nangyayari. Parang nakaprogram sa utak nila para mag-investigate. Isang simpleng usapan lang, pwede mag-trigger ng 10 idea sa isip nila. Habang ang iba, nakikita lang ang isang moment, sila, nakikita nila ang isang buong sistema. At hindi lang sa tao umiikot ang curiosity nila. Lumalawak ito sa lahat na nasa paligid nila. Iniisip nila kung paano i-evolve ang technology, paano nabubuo ang paniniwala ng ibang kultura, bakit pa ulit-ulit ang ilang pattern sa history. Bakit may mga ideyang mas nakaka-impluwensya sa society kaysa sa iba. Kahit simpleng obserbasyon lang, kaya nila itong gawing malalim na exploration. Pwedeng magbukas ng ilang oras sa pagbabasa, pagre-research at pag-iisip. Halimbawa, pwede silang magsimula sa simpleng tanong, bakit natatakot ang tao sa uncertainty? Mula doon, napupunta sila sa psychology. Mula sa psychology, kakabit ang evolutionary behavior. At doon, pwedeng humantong sa anthropology o philosophy. Ganito gumagana ang isip nila, sunod-sunod na discovery. At kadalasan, hindi ito natatapos. Kaya maraming matatalinong tao ang may kaalaman sa iba't ibang larangan. Hindi sila nag-aaral dahil kailangan lang. Nag-aaral sila dahil hindi tumitigil ang isip nila sa pagtatanong. Ang curiosity ang nagiging makina ng pagkatuto nila. Sa psikolohiya, pinatawag ito na intrinsic motivation. Ibig sabihin, ang kagustuhan mong matuto galing sa loob, hindi dahil sa grades o papuri o recognition. Para sa kanila, ang pag-aaral ay hindi gawain, isa itong instinct. At paglipas ng panahon, nagiging malaking advantage ito. Habang ang iba tumitigil matuto pagkatapos sa school o trabaho, ang curious na isip tuloy-tuloy pa rin. Sa libro, nagiging gateway. Ang usapan, nagiging opportunity. Kahit pagkakamali, nagiging aral. Bawat experience, pinadadagdag sa pag-iintindi nila sa mundo. Pero may kapalit din ng curiosity. Minsan, ayaw tumigil ng isip. May mga tanong na bigla na lang sumusulpot. Nag-aagawan ng atensyon ang mga idea. At tuloy-tuloy na pag-i-expand ng thoughts. Kahit tapos na ang usapan ng iba. Pero sa kabila nito, ang ganitong klaseng pag-iisip ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng malalim na talino. Dahil ang tunay na matalino, hindi tungkol sa dami ng sagot na alam mo. Ito ay tungkol sa hindi pagkawala ng gana mo maghanap ng sagot. Ilagay mo ito sa comment section. Lagi akong curious. Habit number 3, kinakausap ang sarili habang nag-iisip. Isang ugali na madalas ikalito ng iba ay kapag may taong tahimik na kinakausap ang sarili habang nag-iisip. Iniisip ng karamihan, nakakaiba ito. Minsan, ina-associate pa sa kawalan ng focus o distraction.
Pero ayon sa psikolohiya, iba ang totoo. Para sa mga matatalinong tao, ang nakikipag-usap sa sarili ay isang powerful mental tool. Kapag sinasabi mo ng malakas ang iniisip mo, kahit mahina lang, mas nagiging malinaw ang pag-ayos ng impormasyon sa utak mo. Ang salita, nagbibigay ng structure. Ginagawa nitong sunod-sunod ang idea para masuri ng utak step by step. Sa simpleng salita, ang pakikipag-usap sa sarili ay tumutulong para maintindihan ng komplikadong idea. Ang matalinong isip, kadalasang sabay-sabay ang iniisip. Nag-overlap ang idea, dumarami ang tanong, dumarami ang posibilidad. Kapag walang structure, nakaka-overwhelm. Dito pumapasok ang self-talk. Ito ang paraan para ayusin ang gulo sa isip. Isipin mo na lang, may sinusolve kang mahirap na problem. Imbis na itago lang sa isip lahat ng possibilities, sisimulan mong ipaliwanag sa sarili mo. Kapag nangyari ito, ganito ang resulta. Pero kapag baliktarin mo, ito ang outcome. Sa pagsabi ng thoughts, nahihiwalay ang bawat idea at mas nasusuri mo sila isa-isa. Sa psikolohiya, tinatawag ito na verbal working memory support. Tinutulungan nito ang utak na hawakan ng impormasyon habang ina-analyze ito. Napapansin mo, ginagawa ito ng mga bata habang natututo. Mahina silang nagsasalita habang nagsusolve ng problem. Pero interestingly, maraming matatalinong adults ang dala pa rin ng teknik na to. Hindi dahil habit lang, kundi dahil effective. Ang self-talk ay nagpapalinaw ng focus, tumutulong sa decision, nagpapalakas ng memory. May isa pa itong advantage. Kapag tahimik lang ang thoughts, minsan malabo sila. Pero kapag sinabi mo sila, nagiging konkretong idea. Naririnig ng utak ang sarili nitong reasoning. At kadalasan, doon mo napapansin ang mali, ang contradiction o ang mas magandang solusyon. Para ang nakikipag-usap ka sa sarili mong isip. Maraming creative thinkers ang gumagamit nito sa pagbuo ng idea, pag-solve ng problema at pag-organize ng plano. Sa paningin ng iba, parang bumubulong ka lang. Pero sa loob, malakas na mental process ang nangyayari. Inaayos ang idea, sinusubukan ng posibilidad, pinipino ang desisyon. Kaya kung minsan nahuhuli mong sarili mong nagsasalita habang nag-iisip, huwag mong isipin na kakaiba ka. Baka ginagawa lang ng utak mo, inaayos ang clarity. Dahil minsan, ang pinakamatalinong usapan na mararanasan mo ay yung usapan sa sarili mo. Kaya ilagay mo sa comment section, kausap ko ang sarili ko. At habit number 4, intellectual humility. Iniisip ng marami na ang matatalinong tao ay laging confident sa lahat ng alam nila. At iniisip din nila parang sila yung papasok sa kwarto na piling alam na nila ang lahat. Pero sa totoo lang, isa sa pinakamalakas na trait ng mga taong may mataas na IQ ay isang bagay na parang kabaliktaran, intellectual humility. Ibig sabihin, komportable silang sabihin ang tatlong simpleng salita, hindi ko alam. Sa iba, parang kahinaan ito, nakakahiya, parang nawawala ang respeto sa usapan. Pero sa matalinong isip, iba ang tingin nila dito. Naiintindihan nila ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Habang lumalalim ang kaalaman mo, mas nakikita mo kung gaano kalawak at komplikado ang mundo. Bawat sagot may kasunod na tanong. Bawat discovery may bagong uncertainty. Dahil dito, hindi nila ina-assume na alam na nila ang lahat. At sa halip, nananatili silang bukas sa pagkatuto. Sa psikolohiya, konektado ito sa metacognition, ang kakayahan pag-isipan ng sarili mong pag-iisip. Ang mga taong may ganitong awareness, alam ang limitasyon ng kaalaman nila, pinomonitor ang assumption nila, pino-question kung tama ba ang reasoning nila, at ito ang nagbibigay sa kanila ng advantage. Kapag ang isang tao ay ayaw umamin na hindi siya sigurado, tumitigil ang learnings niya, nagiging matigas ang paniniwala, pinipilit ipagtanggol kahit mali na. Pero ang may intellectual humility, flexible ang isip. Kaya nilang baguhin ang option nila kapag may mas magandang ebidensya at hindi nila ito tinitignan bilang pagkatalo, kundi bilang pag-unlad ng pag-intindi. Mapapansin mo rin ito sa usapan. Imbis na sila ang laging nangingibabaw, madalas sila pa ang nagtatanong. Nagpo-pause bago magtanong. Nagpo-pause bago sumagot. At minsan, inaamin pa nila kapag may magandang point ang kausap nila. Ang ganitong ugali ay hindi galing sa insecurity. Galing ito sa respeto sa pagiging komplikado ng mundo. Naiintindihan nila na ang kaalaman ay hindi tropeyo na ipinapakita. Isa itong proseso na tuloy-tuloy na nagbabago. Sa katunayan, makikita sa history na marami sa mga pinakamagagaling na thinkers ay kilala sa pagiging humble. Alam nila na ang paghahanap ng katotohanan ay nanggagaling sa curiosity, pasensya o pagtanggap na maaaring kulang pa ang kasalukuyan mong pag-intindi. Ang intellectual humility ay nakakulong din sa relasyon. Mas nagiging komportable ang tao mag-share ng idea kapag hindi sila palaging kinokonek o kinokontra.
nagiging collaborative ang usapan, hindi competition. At kapag nagsalita na ng may kasiguraduhan ang isang matalinong tao, mas may bigat ang salita niya. Dahil alam ng lahat na hindi siya nagpapakitang gilas. Naghahanap siya ng tama. Sa mundong maraming nagpapanggap na alam ang lahat, ang kakayahang umamin na hindi ka sigurado ay senyales ng malalim na talino. Ilagay mo ito sa comment section. Isa akong matalino. Habit number 5. Sobrang pag-a-analyze ng maliit na detalye. Isa pang common na ugali ng mga taong may matataas na IQ ay ang pag-a-analyze nila ng mas malalim kaysa sa inaasahan ng karamihan. Habang ang iba ay nakikita lang ang simpleng pangyayari, sila ay nakakakita ng layers ng meaning. Isang maliit na pagbabago sa tono ng boses, isang maikling pause sa usapan, isang maliit na inconsistency sa kwento. Para sa karamihan, lumilipas lang ito. Pero sa analytical na isip nila, hindi. Automatic sila nagsisimulang magtanong, bakit ganito ang reaction niya? Ano ang nagbago sa behavior? Ano ang posibleng mangyari pagkatapos nito? Mabilis itong nangyayari, minsan ilang segundo lang. Hindi nila ito laging sinasadya. Ganito lang talaga magproseso ang utak nila, mas malalim. Sa psikolohiya, tinatawag ito bilang advanced pattern recognition. Patuloy na naghahanap ang utak ng koneksyon sa pagitan ng event, behavior, at outcomes. Malaking advantage ito sa buhay. Nakikita nila ang problema bago pa lumala. Naiintindihan nila ang komplikadong sistema. Mas magaling sila mag-predict ng mangyayari. Halimbawa, sa social situation, napapansin nila ang tensyon bago pa magsimula ang away. Nakikita nila kapag hindi tugma ang salita sa body language. Nararamdaman nila ang emotional signals na hindi napapansin ng iba. Pero may downside din ito. Minsan, ayaw tumigil ng pag-a-analyze. Isang maliit na pangyayari, inuulit-ulit sa isip kahit tapos na. Binabalikan ang usapan. Totoo ba yun? May ibang meaning ba? May na-miss ba ako? Habang ang iba ay naka-move on na, sila patuloy pa rin nag-i-explore ng possibilities. Nakakapagod din ito minsan o madalas. Pero sa kabila nito, ang kakayahang maghimay ng detalye ay madalas nagdadala sa mas malalim pang pag-unawa. Maraming breakthrough sa science, philosophy at strategy ang nagsisimula sa isang maliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Isang pattern, isang mali sa accepted na idea. Isang koneksyon sa dalawang bagay na mukhang walang relasyon. Ganito mag-isip ang matatalinong tao. Para sa kanila, ang mundo ay parang puzzle. Sa bawat maliit na piraso, mahalaga. Kaya kung mukhang overthinker sa paningin ng iba, posibleng ginagawa lang ng isip mo ang natural nitong trabaho, ang paghanap ng patterns na hindi nakikita ng karamihan. Habit number 6, komplikadong sense of humor. Isa pang nakakagulat na trait ay ang klase ng humor ng matatalinong tao. Hindi ito simple, hindi rin predictable. Habang ang iba ay natatawa sa diretso at obvious na joke, ang matatalinong isip ay naa-attract sa humor na may layers. Gusto nila yung may irony, may twist, may wordplay, o may hidden meaning. Bakit? Dahil ang humor sa pinaka-core nito ay tungkol sa pattern at biglang pagbasag nito. Nagsiset up ang joke ng expectation. Pinapaniwala ang utak kung saan pupunta ang kwento, tapos biglang babaliktad at doon nang gagaling ang tawa. Para sa may malakas na cognitive ability, agad nilang nakikita ang cleverness sa likod nito. Sa psikolohiya, tinatawag ito na incongruity recognition. Ang kakayahang makita ang banggaan ng dalawang idea sa kakaibang paraan. Dahil mabilis nila itong napoproseso, madalas sila ang nauunang makaintindi ng joke. Habang ang iba ay nalilito pa. Halimbawa, mahilig sila sa sarcasm na may hidden message, wordplay na may double meaning, o kahit dark o psychological humor na may malalim na katotohanan tungkol sa tao. Minsan, sobrang subtle ng joke nila, kaya hindi agad gets ng iba. At doon nagiging interesting ang dynamics. Magsasalita sila ng tahimik pero may laman na matalim na obserbasyon. Iilan lang ang tatawa agad. Ang iba, mapapaisip. Para sa kanila, ang humor ay hindi lang libangan. Isa rin itong mental exercise. Pinaglalaroan nila ang idea, binabaliktad ang perspective. Pinapakita ang contradiction. Nagiging playground ito ng talino. Marami sa brilliant thinkers sa history ang kilala sa pagiging witty. Ginagawa nila ang humor para magbigay ng insight habang hinahamon ang paniniwala ng iba. Pero minsan, mali ang interpretasyon dito. Akala ng iba, sarcasm ito o pagyayabang o kaya criticism. Pero ang totoo, nag-i-enjoy lang ang utak nila sa mga koneksyon na hindi agad nakikita ng iba. At sa maraming pagkakataon, ang humor ang nagiging paraan nila para i-handle ang pagiging komplikado ng mundo.
Nagbibigay ito ng pahinga sa utak mula sa sobrang pag-a-analyze. Dahil minsan, ang pinakamatalinong isip hindi lang marunong mag-isip ng malalim, marunong din tumawa sa kabila ng pattern sa buhay. Kaya naman, ilagay mo ito sa comment section. I am brainy. Habit number 7. Cognitive flexibility. Isa sa mga pinaka-powerful mental trait ng mga taong matataas ang IQ ay tinatawag na cognitive flexibility. Sa simpleng salita, ito ay kakayahang baguhin ang paraan ng pag-iisip kapag may bagong impormasyon. Maraming taong nahihirapan dito. Kapag nabubuo sila ng opsyon, pinipili nilang ipagtanggol ito kahit may ebidensya ng kumukontra. Kumakapit pa rin sila sa orihinal nilang paniniwala. Bakit? Dahil ang pagbabago ng isip, hindi komportable. Parang inaamin mong nagkamali ka. Pero ang matatalinong tao, iba ang approach nila sa pag-iisip. Para sa kanila, ang paniniwala ay hindi permanenteng identity. Para lang itong pansamantalang working theory. Ibig sabihin, ang bilid nila ay hindi pinakamagandang paliwanag base sa impormasyon na meron sila ngayon. At kapag may bagong ebidensya, handa silang i-update ang paliwanag na yon. Hindi ibig sabihin na pabago-bago lang sila ng opsyon nang walang dahilan. Sa totoo lang, structured ang pag-iisip nila. Sinusuri nila ang bagong impormasyon. Kinukumpara sa dati nilang alam. Tinitignan kung pinapalakas o pinapahina nito ang understanding nila. At kapag malinaw na may tamang direksyon, ina-adjust nila ang pananaw nila. Napakahalaga nito sa isang komplikadong mundo. Ang realidad ay laging nagbabago. May bagong discoveries, may bagong experiences. Nag-i-evolve ang society. Ang rigid na mindset, nahihirapan sumabay. Pero ang flexible na isip, kayang mag-adapt. Sa psikolohiya, konektado ito sa advanced problem solving. Kapag may problema, hindi lang iisang anggulo ang tinitignan nila. Maraming possibilities ang ini-explore. Kapag hindi gumana ang isa, lilipat agad sa iba. Parang system sa isip nila, laging ina-update ang mapa ng realidad. Nakakatulong din ito sa decision making dahil kaya nilang tignan ng maraming perspective. Hindi sila madaling matrap sa extreme thinking. Nakikita nila ang gray area sa pagitan ng dalawang magkaibang panig. Sa usapan, makikita ito bilang openness. Hindi sila agad nakikipag-argumento, nakikinig muna, nagtatanong, sinusuri bago tumanggi. Hindi ibig sabihin wala silang paninindigan. Mas pinahahalagahan lang nila ang accuracy kaysa sa ego at mahalagang distinction iyon. Ang taong nakakabit ang identity sa option, hirap magbago. Pinoprotektahan nila ang pride nila. Pero ang matalinong tao, mas nakatutok sa paghahanap ng katotohanan. Kung ang pagbabago ng pananaw ang magpapalapit sa kanila dito, gagawin nila. Sa maraming paraan, ang cognitive flexibility ay tanda ng intellectual maturity. Pinapakita nito na mas mahalaga sa iyo ang matuto kaysa manalo. At sa mundong puno ng matitigas na paniniwala at walang katapusang argumento, ang kakayahang baguhin ng isip, isa sa pinakamalakas na senyales na tunay kang matalino. Habit number 8, aktibong isip sa gabi. Isa pang interesting na pattern sa mga taong matataas na IQ ay ang aktibong isip nila tuwing gabi. Habang ang karamihan ay pagod na pagkatapos ng isang araw, ang matatalinong tao minsan kabaliktaran. Ang pagiging aktibo ng isip nila habang tahimik ang mundo, sa araw, puno ng interruption ng utak, usapan, responsibilities, notification, social interaction. Lahat ito humihila ng atensyon sa iba't ibang direksyon. Para sa utak na malalim magproseso, nakakabawas ito ng focus. Pero pagdating ng gabi, nagbabago ang lahat. Humihina ang ingay, tumitigil ang tawag, tahimik ang paligid, walang expectations, at biglang nagkakaroon ng space ang isip. Doon nagsisimulang lumawak ang thoughts. Yung mga ideyang bitin sa araw, bumabalik ng mas malinaw. Yung mga taong na isang tabi, lumilitaw ulit. Yung mga problemang mahirap kanina, biglang nagkakaroon ng solusyon. Sa psikolohiya, minsan itong tinatawag na delayed cognitive peak activity. Ibig sabihin, may mga utak na mas nagiging alerto sa gabi. Para sa analytical na isip, ang gabi ay parang mental laboratory. Walang distraction. Kaya mas malaya ang daloy ng idea. Pwede nilang balikan ng usapan sa araw, mag-reflect, mag-connect ng bagong insight. Bago nila mapansin, lumipas na ang oras. Habang nag-i-explore ang isip nila sa iba't ibang layer ng thoughts, dito rin madalas na lumalabas ang creativity. Maraming writers, inventors, at thinkers ay nagsasabing sa gabi nila nakukuha ang pinakamagagandang idea dahil walang pressure. Mas malaya ang isip, naglalakbay ang thoughts, at doon lumalabas ang unexpected connection. Pero may downside din. Kahit pagod na ang katawan, gising pa rin ang isip. Isang idea, nagiging tanong. Yung tanong, nagiging panibagong exploration. Hanggang sa fully engaged na ang utak kahit dapat nagpapahinga na. Minsan, nahihirapan silang patigilin ng isip. Pero sa kabila nito, ang gabi ay nagiging isa sa pinaka-productive na oras nila. Kapag huminto ang mundo, nakakalaya ang isip.
Dito lumalabas ang mahahalagang realization, nabubuo ang creative solutions, nakikita ang mga koneksyon na dati ay nakatago. Sa madaling salita, binibigay ng gabi ang bihirang bagay sa analytical na utak, kumpletong kalayaan sa pag-iisip. At para sa isip na laging naghahanap ng pag-unawa, napapalakas nito. Kaya naman ilagay mo sa comment section, kontrolado ko ang utak ko. Habit number 9, mas mahilig mag-observe kaysa magsalita. Isa sa mga bagay na ikinagugulat ng iba sa matatalinong tao ay kung gaano sila katahimik sa social situations. Iniisip ng karamihan, ang talino ay pagiging dominante. Sa usapan man yan, laging may sinasabi, laging may opsyon. Pero sa realidad, iba ang ginagawa nila. Mas pinipili nilang mag-observe muna. Hindi sila agad sumasali sa bawat diskusyon. Pinapanood muna nila kung paano umuusad ang sitwasyon. Nakikinig sila ng mabuti. Pinapansin ang tono ng boses, body language, emotional reactions, at kahit maliliit na pagbabago sa dynamics ng grupo. Habang ang iba ay nagsasalita agad. Sila ay nagko-collect ng impormasyon. Para sa kanila, ang usapan ay hindi lang pagitan ng salita. Isa itong komplikadong sistema ng signals. Bawat interaksyon may ipinapakitang pattern. Paano mag-isip ang tao? Anong pinahahalagahan nila? Anong nagtutulak sa kilos nila? Habang ang iba ay nag-i-express agad ng thoughts, sila ay nakatutok sa pag-intindi ng environment. Sa loob ng isip nila, may mga tanong. Sino ang may influence sa grupo? May tensyon ba sa pagitan ng mga tao? Bakit ganun ang reaksyon niya? Dahil dito, mas malinaw ang picture nila ng sitwasyon bago sila magsalita. Sa psikolohiya, tinatawag ito na mataas na social awareness. Kaya nilang basahin ang emosyon, makita ang hidden motives, at makilala ang patterns sa interaksyon ng tao. Dahil maingat sila mag-observe, mas pinipili nila ang salita nila ng may precision. Hindi nila kailangan magsalita para lang mapuno ang katahimikan. At kapag nagsalita na sila, madalas ang sinasabi nila ay may lihim, may relevance, at may impact. Minsan, isang linya lang, kayang baguhin ang direksyon ng buong usapan. Dito nagkakaroon ng contrast. Habang ang iba ay madalas nagsasalita pero nawawala lang sa background, ang tahimik na nag-o-observe kapag nagsalita, mas pinakikinggan. Dahil ang katahimikan nila, nagbibigay ng bigat sa boses nila. Ang pagiging mapagmasid ay nagbibigay din sa kanila ng kontrol sa emosyon. Imbis na mag-react agad sa conflict, pinag-aaralan muna nila ang sitwasyon. Tinitignan ng iba't ibang perspective bago bumuo ng conclusion. Kaya kahit tense ang situation, kalma silang tignan. Hindi sila nagmamadaling mag-depend o matake. Nag-a-analyze muna sila bago kumilos. Sa maraming paraan, ito ay senyales ng mas malalim na pag-iintindi sa tao. Ang salita ay nagpapakita ng iniisip, pero ang katahimikan nagpapakita ng patterns. Sa pakikinig ng mas marami kaysa pagsasalita, nakakakuha sila ng impormasyon na hindi napapansin ng karamihan. At sa paglipas ng panahon, nagiging isa ito sa pinakamalakas nilang advantage. Ilagay mo sa comment section, kaya kong i-observe ang ibang tao. At last, habit number 10, walang tigil na paghahanap ng kahulugan. Ang huling habit na karaniwan sa mga taong matataas ang IQ ay ang walang sawang paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa lahat ng bagay. Hindi sila nasasatisfy sa mababaw na paliwanag. Isang pangyayari, usapan o simpleng obserbasyon nagiging simula ng sunod-sunod na tanong. Bakit ito nangyari? Anong nagtutulak sa obserbasyon na to? Anong malaking patterns ang konektado dito? Hindi sila tumitigil sa obvious na sagot. Inuhukay nila ang mas malalim na prinsipyo at koneksyon na hindi nakikita ng iba. Ang curiosity nila hindi lang tungkol sa facts, kundi sa kahulugan ng realidad, ng tao at ng purpose. Lumalabas ito bilang introspection. Mahilig silang mag-reflect sa buhay, sa moral dilemmas, sa structure ng society, sa sarili nilang motivation. Kahit simpleng bagay, tulad ng panunood ng mga tao sa park, pwedeng mag-trigger ng mas malalim na pag-iisip. Hinahanap nila ang bakit sa likod ng actions, ang mga invisible rules ng behavior, at ang koneksyon ng mga pangyayaring mukhang walang relasyon. Sa philosophy, tinatawag ito paghahanap ng existential understanding. Madalas nilang pinag-iisipan ang mga tanong na iniiwasan ng iba. Anong tunay na nagpapasaya sa tao? Bakit paulit-ulit ang pagkakamali ng society? Paano magagamit ang kaalaman para mapabuti ang buhay? At hindi lang ito theory, nakakaapekto ito sa paraan nila ng pamumuhay, pagdedesisyon at pakikisalamuha. Ang paghahanap ng kahulugan ay nagtutulak din ng personal growth. Patuloy nilang sinusuri ang sarili nila, iniisip ang paniniwala, kinikilala ang bias, pinapabuti ang paraan ng pag-iisip. Hindi sila kontento na alam lang, gusto nilang maintindihan. At ang pag-unawang ito, nagdadala ng aksyon, creativity at innovation.
Pero minsan, may kapalit din ito. Hindi lahat kayang sumabay sa ganitong lalim ng pag-iisip. Minsan, napapaisip sila sa mga bagay na para sa iba ay irrelevant o masyadong komplikado. Dito pumapasok ang pakiramdam ng pag-iisa o frustration. Pero ito din ang dahilan kung bakit nakakakita sila ng patterns at solusyon sa hindi napapansin ng karamihan. Ang pinaka-core nito, ang paghahanap ng kahulugan ay nagsiset apart sa matalinong isip. Ginagawa nitong wisdom ang kaalaman. Ginagawa nitong insight ang curiosity at pinipigilan nitong maging stagnant ang isip. Kahit expert na sila sa isang field, natural pa rin silang lumalawak sa ibang areas. Patuloy nilang tinutulak ang boundaries. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mas malalim na koneksyon sa mundo. Hindi lang sila nagre-react sa buhay, iniintindi nila ito, ina-analyze, pinag-aaralan at ginagamit bawat pagkakataon para matuto. Bawat tanong, bawat obserbasyon, nagdadagdag sa mas malalim na pag-unawa nila. Habang papatapos tong video na to, may isang mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Ang tunay na talino, bihirang maingay. Hindi ito laging halata. Ang matatalinong tao ay hindi kailangan magpa-impress. Hindi nila kailangan ipakita ang alam nila sa bawat usapan. Sa halip, ang ugali nila ay tahimik, minsan nakatago. Madalas hindi naiintindihan. Ang pagiging komportable sa pag-iisa, ang walang katapusang curiosity, ang pakikipag-usap sa sarili habang nag-iisip, maaaring magbukang kakaiba. Pero ito ang paraan kung paano nila iproseso ang mundo. Ang pag-observe, ang pag-a-analyze ng detalye, ang pagiging flexible sa paniniwala, hindi ito kahinaan. Ito ang lakas. Ito ang nagbibigay sa kanila ng precision, mas maayos na desisyon, at mas malalim na pag-intindi sa sitwasyon. Kahit ang humor nila, hindi lang para magpatawa. Isa itong tool para makita ang pattern na hindi napapansin ng iba at ang pagiging aktibo ng isip sa gabi hindi kakaiba. Ito ang oras nila kung saan malaya silang mag-isip nang walang interruption. Lahat ng ito ay nagtuturo ng isang simpleng katotohanan. Ang talino ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas. Ito ay tungkol sa malalim na pag-iisip, walang sawang pagtatanong, at tuloy-tuloy na paghahanap ng pag-unawa. Kaya kapag may nakita kang tahimik na tao, nag-o-observe, nagre-reflect o nagtatanong ng subtle, huwag mong isipin na wala siyang ginagawa. Ang isip niya ay aktibo, malalim, at patuloy na nag-i-explore. At itong pinakamahalagang takeaway, pwede mong i-adapt ang mga habits na ito sa sarili mong bahay. Maglaan ng oras sa pag-iisa, magtanong, mag-reflect, mag-observe bago magsalita, i-embrace ang intellectual humility. Hindi lang ito traits, practice ito sa pagpapalakas ng isip mo. Kung may nakuha kang value dito, pwede mo bang i-like o kaya i-share mo sa mga taong nangangailangan nito at i-subscribe mo na din ang ating YouTube channel na Hidden Truth PH. At tandaan mo, ang talino ay subtle, ang curiosity ay walang hangganan, at ang paghahanap ng pag-unawa hindi natatapos. Yakapin mo ang habits na ito at isaulo mo, at panoorin mong lumakas, tumalim, at lumalim ang isip mo. Ilagay mo sa huling affirmation sa comment, i-apply ko ang lahat ng ito. Ang journey mo sa pag-unawa nagsisimula sa curiosity, reflection, at tapang na mag-isip ng iba. Magpatuloy ka, magtanong ka, at patuloy kang lumago.